siya guys. Samahan niyo ako, pintuhan tayo kung ano mapapag-usapan. Charing. Yan, ito po yung hipon. First of all, kailangan lang natin tanggalin yung ulo. Tapos, tanggalin yung balat. Dito po kasi sa ibang bansa, sa amo ko lang pinapatanggal nila yung balat. Para daw, hindi na ano sila kapag kumakain. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na kapag nagluto tayo ng hipon, hugasan lang, tapos kahit may balat niluluto na natin. Dito, iba po yung pamamaraan nila ng pagluto ng hipon. Kailangan po siyang tanggalin yung ulo, tapos kunin yung mga shells na sa hipon, tapos ganito po yon. May isa pa po, kailangan malinis po, kailangan po tanggalin yung kulay itim po dito sa ibabaw ng ito po, yan po siya. Kailangan po yan matanggal. Yan po yung pamamaraan nila ng paglilinis ng hipon dito sa amo ko. Iwan ko lang sa ibang amo kung ano yung pamamaraan nila. Kasi ganito na po siya, malinis na po. Lagyan na po sa ating pinggan. Ayan. Mga kamahalan, alam niyo po ba dito sa ibang bansa is mahirap yung buhay. Siguro sa iba, okay sa kanila amo kasi yung amo nila mabait. Pero sa amin, okay naman. Kaso nga lang, masyadong kuripot, pihikan sa pagkain, gano'n. Pero okay lang naman. Ang importante po sa amin, hindi kami sinasaktan at nakakakain kami at tulitin yung sweldo namin. Kaya mga kamahalan, kung mag-iibang bansa namin kayo, kailangan niyo pong i-focus kung ano yung pupuntahan niyo dito. Trabaho man, trabaho lang, wala nang halong kasi po dyan po tayo napapahamak sa mga pangsuway. Kung ano po yung binabawal nila, huwag niyo pong gagawin kasi hindi po natin alam ang mangyayari sa atin dito sa ibang bansa. Oo, madali lang kumita ng pera pero pagpapaguran mo. Hindi ito easy money na isang click lang, dadating na yung pera. Pero para sa amin na nakaranas na ng mga ibang bansa, kailangan naming paghirapan para kumita ng pera. Ayan guys, unti-unti ko nang yung ating hipon. Ayan siya guys, oh. Nakukuha ko po siya sa back ng hipon dito. For example po, ito yung hipon, di ba? Ito yung tiyan niya. Tapos, dito ko po yung kinukuha. Dito ko kinukuha yung itim dyan sa part na yan. Kasi po, tinitingnan po yan namin kung nililinis ba yung hipon o hindi. Actually guys, ako dito sa amo ko taga-luto. Taga-luto po ako. Yan. Yan po yung itim. Ito po siya. Kailangan po makuha yan. Kasi pag hindi, gigirahin na naman tayo ng mga kanin. Ang tawag po namin dito sa mga namin is kanin. May palaya po kami dyan. Ang buhay ay weather lang. Ika nga ni Kuya Kim. Nakakaraos minsan. Minsan din may mga problema doon dumarating na hindi natin nagagana. Kaya fight lang for the sake of our family. Na ayun guys, may kukwento pala ako sa inyo. Bakit ko po pinangalanan na Kamahalan Mix Vlog yung vlog namin? It's because friendship po yan. Pangalan po tawagan po namin yan na magkakaibigan. Kamahalan po ang tawag namin dyan. Tatlo po kami dyan. Kamahalan Kasoy, Kamahalan Kulit, at ako po. Actually po, yung mga kamahalan ko ay nagkakakilala lang po kami sa isang apps kung saan sumasali kami. Hindi ko na po babanggitin kung anong apps yun, pero sa mga nakakilala po sa amin, nalalaman nyo kung saan kami nagkakakilala. Kasi tinuturing ko po sila parang kapamilya kahit nga hindi kami magkadugo, pero nafe-feel ko po sa kanila kung ano ang halaga ng isang pagkakaibigan. Actually, magkaiba po kami ng lugar. Yung isa naming kamahalan, si Kamahalan Kasumi, ay nasa Pilipinas.
Si kamahalan kulit ay nasa Saudi Arabia, ako naman nasa bansang Kuwait. Hindi po lingid sa kaalaman na hindi namin lubos akalain na tatagal yung pagiging magkaibigan namin. Kasi may ganun naman lalo na pag sa apps lang kayo nagkakakilala. Hindi nyo nalalaman na biglang nawawala. Pero sila po, actually 1 year na kami magkaibigan. Mahigit 1 year na po. Andyan pa rin po sila palagi. Lalo na po pag may problema, nandyan po sila. Dinadamayan ako, ganun. Pag may mga konting tampuhan na, ayos din naman namin. Kaya dun ko nasusukat kung gaano ka-strong yung pagsasamahan namin bilang magkaibigan. I'm blessed na nakilala ko sila. Blessed din ako na may kaibigan akong kagaya nila. Kasi in times na kailangan ko na makausap, lalo na pag nasa ibang bansa ka, kailangan mo ng may kausap. Nandyan sila para suportahan ka, para may kakaibigan ka. Yes. Kaya guys, kung sa mga may kaibigan dyan, huwag niyo pong sirain yung tiwala, yung pagmamahal sa isa't isa. Kasi dyan po natin nalalaman kung anong klaseng kaibigan mayroon tayo. Makikita niyo po yan. Lalo na pag may pinagdadaanan ka, dyan mo makikita yung totoong kaibigan na handang dumabay sa'yo. Hindi man sa money,